abogado ka na. Pero bakit pakiramdam mo parang nabudol ka? Ang dami mong expectations na hindi naman natupad. 1 million na sweldo, bagong kotse, magandang opisina, bago at magandang girlfriend na may 1 million na sweldo? What? Sobrang ganda ng na-imagine mo. Pero ang layo naman pala sa katotohanan. Kung nararamdaman mo rin to, huwag ka mag-alala, hindi ka nag-iisa. This video is for new lawyers na nalilito, natatakot, o nag-a-adjust pa. Because here's the truth, wala nang syllabus, wala na ring professor. Pero bakit mas mataas ang pressure? So, let's talk about the real first year of lawyering. The stuff nobody warned you about. Oh, pumasa ka na ng bar and kakatapos mo lang mag-oath taking and roll signing. Congrats, attorney! Pero ang tanong, ready ka na ba sa totoong practice? O ready ka lang sa oath taking? Okay, number 1. Kasi 'di ba ang misconception, pag sinabing abogado ka na, ibig sabihin alam mo na lahat. Pero reality check. Akala mo lang alam mo. Pero hindi. Depende sa papasukan ha. Pero sa first day mo pa lang, malulula ka na sa ipapagawa nila sa'yo. Halos lahat. Pleadings, bigla ang sabak sa hearing, review ng contract, lakad dito, punta sa ganyan. Kahit nga yung pag-photocopy o pagtimpla ng kape, sa'yo yan ipapagawa. Tapos biglang babanat yung boss mo. Oh, dapat tapos na yan by 5 p.m. ha. Ikaw naman, teka. Paano nga ulit? Oh, real talk ha. Akala kasi natin pag pumasa tayo sa bar, alam na natin lahat. Pero fake news yan. Passing the bar just means qualified kang mag-practice ng law sa entry level. Hindi ibig sabihin na expert ka na. Pero hindi rin naman ibig sabihin ha, na hindi ka na magiging expert. That time will come. Pero hindi dahil pumasa ka sa bar exam. So, ang tip ko sa inyo, be coachable. Ang daming lawyer na mas nauna sa'yo. So, learn from them. True, personal experience is the best teacher. Pero wala namang nagbabawal na gawing tutor ang experience ng iba. Diba? Tandaan nyo, mas okay ang nagtatanong kesa sa nagmamarunong. Okay? And speaking of pressure kanina, pag sinabi kasi sa law school, no, pag bagsak ka, bagsak ka. But in real life, hindi ka lang basta bagsak. Sabi nga sa bar boys, di ba? Life, liberty, property ang nakataya. Kunwari na lang, no, mali yung document. Pwedeng ma-deny yung application. Mali ang wording sa contract. Pwedeng habulin yung kliyente mo. Hindi nakapag-file sa tamang oras. Goodbye, remedy. So yung kaba mo, hindi dahil mahina ka. It's because may pakialam ka. And the stakes are so high. So ang tip ko para sa inyo, treat every case as if ikaw or family or loved ones mo ang may kaso. Isipin mo na lang na naglo-lawyering ka para sa sarili mo or para sa mahal mo sa buhay. Dahil dyan, sigurado ako, magiging doble ingat ka. Baka nga, triple ingat pa eh. Bakit? Kasi mahalaga sila sa'yo. At pag mahalaga sa'yo ang nakataya, sigurado ako, todo bigay ka. Bottom line, gawin mo lahat para sa clients mo. Kasi, meron din silang mahal sa buhay, tulad mo. And next, ito yung hindi romantic part ng pagiging abogado. Kasi, ang common misconception, di ba? Pag sinabing lawyer, abogado, araw-araw nasa korte. Yung nakikita natin sa mga palabas, sa mga series, movies, yung laging may argument sa korte, araw-araw nagde-debate, parang puksaan kung puksaan. Pero ang reality, hindi laging exciting ang law practice. Depende sa law practice na papasukin nyo. Pero usually, magda-draft ka buong araw, nakatulala ka sa screen mo, naghihintay ka ng reply sa email, tapos i-revise mo ulit yung draft, idagdag mo pa yung never-ending na research and case conference. So, real talk lang. Lawyering, especially in litigation, is actually 70% preparation. Preparation in terms of research, thinking, and writing. And 30% lang talaga yung courtroom drama. So, ang tip ko sa inyo is to fall in love with the boring parts. Sometimes,
it is in the mundane where we can find true meaning in what we do. Kasi doon nagkakaroon ng lalim yung experience mo. And totoo yung sinasabi nila. Cases are won outside the courtroom. Again, depende yan sa field of law or law practice na papasukan nyo. Soon, gagawa tayo ng deep dive video tungkol dyan. Pero for now, pwede nyo panoorin yung video na to para magka-idea kayo. Now, let's talk about people and clients. Ang expectation kasi natin, pagka tinutulungan natin yung iba, yung mga clients natin, magiging grateful sila sa atin. Pero in reality, different folks, different strokes. Hindi lahat pare-pareho ng ugali. Merong mga clients na okay, and meron din namang mga clients na hindi. Ito yung mga difficult clients. Yung mga late magbayad, minsan bastos, at saka yung kahit ginagawa mo ng lahat pero ikaw pa rin yung sinisisi. Ganyan talaga guys, real talk. Meron talagang difficult clients. So, kailangan mong tanggapin na you can't please everyone. And so, my tip for you is to focus on what you can control. Your efforts. Hindi porke difficult client, babawasan mo na yung efforts mo. So, serve your clients to the best of your abilities, regardless of the kind of clients you have. Kasi, yan ang ini-expect sa'yo at yan ang pinanumpaan mo. Okay, last one. And this one changes everything. Back to zero ka. Kasi kadalasan, ang common misconception, na-reach mo na ang pinnacle ng, wow, pinnacle! Pinnacle! Ang common misconception kasi dyan, na na-reach mo na yung pinnacle ng success pag naging lawyer ka na. Pero hindi yan totoo. Back to zero ang mangyayari. Tapos, naka-hard mode pa. Sa law school kasi, pag 4th year ka na, ikaw na yung pinakasiga sa school. Pag barista ka naman, masiga ka doon sa 4th year law student. Pero pag bagong lawyer ka, back to zero ka kasi nag-level up ka nga. Pero nasa bottom ka naman ng food chain. Tapos wala ng professor, wala ng classmate. Ikaw na ang pipirma, ikaw na rin ang mananagot. Nakakatakot yan. Pero kailangan mong pagdaanan yan para mag-grow ka as a lawyer. And siguro ito yung pinaka-importanteng tip ko. Preparation is key. Since kulang ka sa experience, ang magiging panglaban mo dyan ay preparation. So always be prepared. Prepared sa research, legal basis, and current legal trends. Maswerte ka nga kung meron kang mentor or senior na magtuturo sa'yo. Pag wala, prepare ahead of time and be observant. Marami kang matututunan sa ibang kasama mong practicing lawyer din. So, learn fast and adjust faster. Lahat naman kasi dumaan dyan Kaya mo yan. Okay, bonus section tayo Konting practical rundown lang. Anong mangyayari after passing the bar and becoming a lawyer? Siyempre, membership sa IBP ay kailangan. So, i-ready nyo na yung 4,000 pesos a year for membership fee. Dapat hindi kayo late magbayad or else meron niyang panibagong 10% na penalty fee or 400 pesos. Grabe, Tapos yung law practice nyo, marami kayong pagpipilian. Pwede kayong sa private practice, either law firm yan or solo, tapos sa government, national office or sa LGU. Pwede rin corporate, specialized practices, o kaya naman sa academe, yung magiging professors. Pagdating naman sa salary, medyo iba-iba ang ranges niyan Pag sa small law firm, 20 to 40K. Pag large law firm, 40 to 60K. Sa government, depende yan sa salary grade. Pwede nyo namang i-search online. And then, sa specialized practice or sa corporate, depende yan sa corporation, sa kumpanyang papasukan nyo. And of course, sa practice of law, meron tayong mga karagdagang duties dyan. Siyempre, yung una, yung ULAS, ULAS, yung pro bono legal service natin. Sa pagkakaalala ko, 60 hours yon. And then, MCLE, mandatory continuing legal education every 3 years. Tapos, you are expected to have the skills on the legal research, writing, time management, communication, and of course, professionalism. Again, meron na tayong previous video dyan, yung job opportunities para sa lawyers. Panoorin nyo na lang. Ilalagay ko ang link sa video description sa baba. So, being a new lawyer is not about knowing everything.
It's about being responsible kahit natatakot ka. It's about staying humble kahit pumasa ka na. And it's about showing up prepared kahit first time mo lang gagawin. Kung gusto mo ng honest, real talk about legal careers in the Philippines, subscribe na! I-share nyo na rin sa mga bagong lawyers na kakilala nyo. Comment down below, first year lawyer kung bagong pasa ka. And para magka-idea kayo kung magkano ang sweldo ng bagong abogado, panoorin nyo yung video na to.